always be better. This is your first FM station in San Jose Occidental, Mindoro. 101.7 Radyo Natin FM. This is your radio. NBC Radyo Natin, your friendly neighborhood station. Radyo Natin. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanan pagkakaiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalang, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Yan. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Adventist World Radio, Adventist Community Services, Adventist Youth Ministry at ng Himpilang 101.7 Radio Natin. Kami po ang inyong kaibigang kabataan sa Himpapawid, Maika Mariano and Sister Drizzle May Bais. Sa loob po ng isang oras tuwing ika-4 na linggo ng buwan, sa oras na alas 12 hanggang alauna ng hapon, ay nais namin kayong anyayahan sa atin pong pag-aaral sa isang napapanahong mensaheng pangkalusugan at may kinalaman sa kung paano po tayo mapalapit kay Kristo. Ayan, sa oras po na ito, amin pong binabati ang aming mga listeners via online at radio, sa lahat ng aming mga taga-subaybay, sa lahat ng kapuluang nararating ng aming tinig at ng atin pong signal. Ayan po, binabati po natin ang mga kaguruan ng San Jose Adventist Academy, ang mga masugid pong tagapakinig dyan sa Taiktikan, sa Magsaysay, ang mga kaibigan po namin na nasa AUP, mga kapatid, kung kayo ay nanonood ng FB Live, Ayan, may FB Live na po ulit tayo. Kaway-kaway tayo, guys. Ayan, magandang hapon po. At syempre, magandang hapon din po sa mga katrabaho sa Plan International Pilipinas, sa Occidental Mindoro Program Area, at syempre po sa Kaatu Project. Ayan. At syempre, ganun din po sa ating mga kababayan na nanonood sa live. Maliban po sa nabanggit ni Mamayka po. Syempre po sa ating mga Sanosenyos na talagang masaya at nagdiriwang ng ating kapiyastahan ngayong buwan. At syempre po itong last week ng ating April po. At ngayong hapon po ay kami ay masaya na makasama po kayo sa ating talakayan. Kaya kung kayo po ay may katanungan o may mga naisipabati, maaari po kayo mag-text or tumawag sa numerong 0977-482-7890 or i-comment po sa ating Facebook Live. At maaari din po ninyong i-like and share para po marami pa po ang makapakinig sa atin at makasama natin sa ating pag-aaral ngayon. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin at susundan po ito ng ating pambungad na panalangin bilang paglapit sa ating Panginoon para sa atin pong pag-aaral ngayong oras na ito. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Siya'y si Jesus ang manunubos. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Nasa Kanya ang 10 utos. May nagsasabing narito ang Kristo. Huwag maniwala kung
kundi subukin ito. May nagsasabing sila ay Kristiyano. Mag-ingat ka, baka hindi totoo. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Siya'y si Jesus ang manunubos. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Nasa Kanya ang 10 utos. May nagsasabing narito ang Kristo. Huwag maniwala, kundi subukin ito. May nagsasabing sila ay Kristiyano. Mag-ingat ka, baka hindi totoo. Makikilala ang tunay na sa Diyos. Nasa kanila ang 10 utos. Makikilala ang tunay na sa Diyos. Sinusunod nila ang 10 utos. Ayan. Tayo po ay pansamantalang tumigil po sa ating po mga ginagawa. Tayo po ay pumikit at para tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Amang banal, narito po kami muli sa inyong harapan. Nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon po na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin na muling pag-aralan ng inyo pong mga salita. Nawa po Panginoon, sa mga oras na ito, ang makalangit na karunungan at pangunawa ang siyang igawad po sa amin upang sa gayon ang amin pong mapapakinggan ay amin pong matutuhan at maitanim namin sa aming mga puso at isipan upang sa gayon po ay magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at maibahagi po sa mga hindi po makakapakinig sa mga oras po na ito. Panginoon, hinihiling din po namin ang pag-iingat sa bawat isa sa amin. Ilalayo kami sa namang uri ng kapahamakan sa amin po mga kanya-kanyang mga gawain. Patawarin kami, Ama, sa kung saan po kami nasampung nagkulang at nagkasala sapagkat ang lahat pong ito ay aming samot hiling at dalangin sa madami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, at bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa 3 health tips. At ang una po ay children who prepared an untrained appetite. Kapag mali ang pagkaing isinanay sa bata mula nang siya ay maliit pa, ang mga maliliit na bahagi ng ating tiyan ay nasusunog hanggang nawawala ang kanilang pagiging sensitibo. Ayan, no? Kasi ang mga bata, sabi nga, ay sensitive ang kanilang mga tiyan. Kaya kapag sila ay maliit pa lang, no, kahit sensitive yung mga tiyan nila kapag sinanay sila, no, sa mga pagkain na hindi naman dapat nila kinakain, unti-unti nawawala yung pagiging sensitive ng kanilang mga tiyan at nasasanay na yun na kumbaga hindi naman dapat, yung dapat nating maramdaman, hindi na natin maramdaman, yun pala ay malala na. Kung naituro natin na wastong pagkain, ang tinutukoy po dito ay walang karne, pag-iwas sa mamantika at mataba na pagkain, tiyak na mas malusog ang tao. Ayan, kapag tayo kasi 'di ba, minsan sabi, wag kang kakain ng ganyan kapag maaga pa kasi sakit ang tiyan mo. Minsan hindi natin pinaniniwalaan kasi minsan na-try ko naman 'yun. Sumakit yung tiyan ko. Hindi ko na inulit. Natakot ako eh. Mo pa talaga, no? Curiosity kills the cat. Ayan, kung napapansin niyo po mga kapatid at mga kaibigan, yung atin pong mga health tips ay talagang umiikot lang din talaga sa ating pagkain, sa ating mga dapat ginagawa bilang mga
normal na tao at bilang Kristiyano din po at hindi po kami mananawa na ipaalala sa inyo ito at syempre paalala din po sa amin mismo po so para po sa pangalawang health tips ay sabi po dito ay what about flesh foods? Okay, tingnan po natin ang pagkain ng karne. Kung sa science, yung subject natin, meron 'di ba tayong carnivores, carnivorous, herbivorous, omnivorous. Sabi po dito, sa mga bansang sagana sa prutas, gulay, butil at mga nuts, ang pagkain ng karne ay hindi angkop sa mga anak ng Diyos. Ayan. Flesh foods has a tendency to animalize the nature. Ano raw? Ano yung ibig sabihin? Animalize. So, kung pag sinabi pa nating flesh foods, ibig pong sabihin ay karne po. Ang palaging pagkain ng karne ay nakukuha ng tao ang ugaling pagkahayop. At dahil dyan, nananakawan ang mga tao ng pag-ibig at kahabagan na dapat nilang maramdaman para sa kanilang kapwa. Kumbaga, very ang tawag dito ay unique itong ating pangalawang health tips. Pero, naalala ko lang, may advertisement dati, mga patrentahin na po kasi kami, Kung naabutan nyo po, tumatawa si Sir, kung naabutan nyo po yung, ang gatas ng ina ay para sa bata, ang gatas ng baka ay para ba sa bata? Sabi niya, yung anak mo, yan ba ay baka? Kaya, kung na-relate ko lang, kasi sinasuggest din 'di ba sa atin ikaw ba ay lumaking breastfeeding o breastfed ng iyong nanay? Ako ay kaming apat na magkakapatid ay pure breastfeeding talaga. Although may mga formula milk din nakahalo, yan si Sir din daw po So may pwedeng formula milk kapag kunari may travel So mas magandang lamang talaga at yung first 0 to 6 months ng bata ay talagang maganda po na makumpleto yung breastfeeding po. At ganoon din po pag tayo ay lumaki na or kahit po sa mga bata pa lang na hindi dapat pala sinasanay kahit tayo na laging kumakain ng karne. Although part siya din 'di ba ng grow foods natin pero sabi nga ang Pilipinas kasi tayo naturally mayaman tayo sa mga gulay, prutas lalo na kapag masipag tayong magtanim. Lalo ay may mga lugar din na talagang nagbubunga ng maayos at maganda ang mga prutas at syempre lumalago ang gulay ng ma-healthy talaga At ito po yung sinasuggest sa atin na kung sakasakali, kung kakayanin natin, hanggat kaya natin na iwasan po ang karne. Ayan. Iwasan na ang karne. Ayan, pero ma-share ko lang din po, siguro kami noon, hanggang ngayon din naman, nakakakain lang ng karne tuwing may okasyon. Talaga, hindi siya talaga part din ng meal plan sa bawat linggo. Depende na lang kapag nagkaroon ng bigay galing kapitbahay, na-invite sa handaan, at syempre, na-invite din sa training, lalo kapag sa mga hotel, talagang ang sineserve nila ay may karne talaga. So, yun po. At ang pangatlo naman po, kadahilanan kung bakit hindi mabuti ang pagkain ng karne. Connected yan siya pala dun sa pangalawa. Ang mga kumakain ng karne ay secondary o pangalawa lamang sila na tumatanggap ng sustansya mula sa butil at gulay dahil dumaan na ito sa naunang kumain. Tama. Yun yung hayop, di ba? Alam natin yan sa food chain, no? Yes. Pangilang laging ang unang-una, laging ang prey ay yung gulay. Yung gulay? Ay, yung gulay ba? Yun yung kakainin. Tapos ang unang kakain, syempre, yung hayop. Mm-mm. Dahil kinoconsume naman natin yung karne. Pangalawang consumer na tayo. No? Hindi ba mas mabuti na diretso ng tayo ang kumain ng gulay? Hindi naman po sinasabi na tayong kakain ng damo, ha? Wala po. Kasi damo ang kinakain ng Sige. Sa panahon ngayon, hindi na po talaga mabuti na kumain ng karne dahil ang mga hayop ay nagkakasakit na rin ng tuberculosis, cancer, at iba pang nakamamatay na mga sakit. Ayan, no? Mag-iingat kaya din dapat, pala tayo, no? Talaga. Kasi hindi naman natin alam kung wala bang sakit talaga yung kinatay or na karne. Or hindi double dead. Iwas din po talaga tayo doon. Kaya nga mahalaga din na
maganda rin na bumibili talaga tayo sa ating public market dahil doon ay nagkakaroon sila ng inspection. Although hindi ko naman po inaano yung mga nagbebenta rin sa mga talipapa natin. Ayan po, i-review po natin yung 3 health tips natin ngayon. No? Una po ay yung children who prepared an untrained appetite. No? Yung mga batang inihanda natin doon sa mga pagkain na hindi naman dapat nila kinakain pa. Ang pangalawa po, yung tungkol sa mga flesh foods, yung sa mga karne, ano yung mga dapat na gawin natin o bakit dapat nating iwasan ang pagkain ng karne. At pangatlo po, yung kadahilanan kung bakit hindi mabuti ang pagkain ng karne ay dahil nga po ay hindi na natin nakukuha yung buong sustansya na dapat ay sa gulay natin nakuha. Although may nakukuha tayong mga sustansya sa pagkain ng mga karne. Ano po. Ayan. At tayo po ngayon ay dadako na sa atin pong talakayan. Tayo po ay nasa chapter 80 na ng Messages to Young People. At ito po ay may pamagat na Faith and Prayer. No? Pananampalataya at panalangin. Sabi po dito, through faith in Christ, every deficiency of character may be supplied, every defilement cleansed, every fault corrected, and every excellence developed, no? So, sa pamamagitan daw ng pananampalataya natin kay Kristo, lahat ng pagkukulang sa ating mga karakter ay mapupuno, no? Lahat ng mga karumihan natin ay malilinis, lahat ng pagkakamali ay maitatama, at lahat ng mga achievements natin ay mai-improve pa. Ano po? Ye are complete in Him. No, tayo po ay kumpleto sa ating Panginoon. No, wala tayong mga kulang, no. Lahat tayo ay pantay-pantay na ituring na atin pong Panginoon. Prayer and faith are closely allied and they need to be studied together. No, hindi pwedeng Katambal talaga siya. hindi pwedeng marunong ka lang mag-pray tapos hindi ka naman marunong magtiwala, hindi ka marunong manampalataya o kaya naman nandoon yung faith mo pero hindi ka naman nagpe-pray. Yun ay laging magka-partner, hindi pwedeng paghiwalayin. In the prayer of faith, there is a divine science. It is a science that everyone who would make his life work a success must understand. Christ says, "What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them." No? Kaya nga sabi, kapag ikaw ay nanalangin, ay manampalataya ka na yun ay makakamit mo. Kasi kapag ikaw ay nag-pray, pero hindi ka naman naniniwala na yun ay ibibigay sa'yo, wala ding sense yung prayer mo. No? Kapag ikaw ay nag-pray na, Lord, sana po makapasa ako. Halimbawa sa exam, Lord, sana po makapasa ako sa exam. Ganito, ganyan ang iyong prayer. Pero sa sarili mo, ikaw ay nagdududa kasi hindi ka naman pala nag-review. Parang yung manifesting, nag-work yung manifesting kapag, syempre, pinagtrabahuhan or pinaghirapan mo din yung isang bagay. Syempre, hindi naman porket ikaw ay nag-pray, hindi porket ikaw ay nanampalataya na makukuha mo yung isang bagay na wala kang ginagawa. Useless din yun, no? Sabi nga ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi naman pwedeng puro awa na lang yung tatanggapin natin mula sa ating Panginoon. Yes. So, He makes it plain that our asking must be according to God's will. We must ask for the things that He has promised, and whatever we receive must be used in doing His will, no? So, dapat kapag tayo ay humihiling, ay dapat, kumbaga, naka-align din doon sa gusto ng Panginoon para sa atin. Kasi minsan, Lord, gusto ko po. Sana po ganito, sana po ganyan. Puro na lang lagi yung gusto natin ang pinapanalangin natin. Hindi na lang natin ipagpasa Diyos na, Panginoon, kung ano man po ang inyong kalooban, thy will be done. So, yun dapat ang ating paraan ng pananalangin. Dahil nga, kung ano man yung hilingin natin, basta't yun ay naka-align sa kung ano yung nais ng Panginoon para sa atin, ay talagang ibibigay niya yun sa atin. The conditions met, the promise is unequivocal. No? Kapag yung mga condition ng Panginoon ay na-meet natin sa kung paano tayong humiling sa Kanya, ay naroon na yung pangako niya ay talagang hindi naman mapapako.
Sige po. Idagdag ko lang din po doon sa nabanggit ni Mamayka, na maliban doon sa nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, parang ano din natin siya sa sinasabi din sa Bible na faith without works is dead. Ano po, kailangan din natin gumawa. Hindi lang siya sapat na yung pananampalataya natin. Alam natin na may pananampalataya tayo, pero hindi rin tayo gumagawa para sa gawain ng Panginoon. Ay, kumbaga, walang saysay po yun. Parang katulad din po sa prayer, kaya nga laging sinasabi na kapag nag-pray tayo, kailangan yung faith natin sa Panginoon ay naandun din po. So, pag tayo po ay magpatuloy, sabi po dito, for the pardon of sin, for the Holy Spirit, for a Christ-like temper, for wisdom and strength to do His work, for any gift He has promised, we may ask. Then we are to believe that we receive and return things to God that we have received. Okay? So, marami po tayong mga kahilingan sa Panginoon, yung pagbuhos ng pananampalataya sa atin ng Holy Spirit, at ganun din po yung magkaroon din tayo ng temperance sa katulad ng Panginoon na mahinahon, hindi agad-agad nagagalit, at syempre, excuse me lang po, yung wisdom at yung strength para magawa or magampanan po natin kung ano yung iniatas niya sa atin. At syempre, lahat ng mga bagay na ito na gusto nating mangyari ay tayo daw po ay humiling lang sa Panginoon, at syempre kapag tayo po ay nanalangin ay kailangan tayo daw po ay magtiwala at tayo ay maniwala na ito po ay kanyang ibibigay sa atin at tayo po ay magbalik ng pasasalamat sa kanya. Kaya nga yung sa ating mga prayers, mahalaga po na katulad din ng mga nakaraan naming mga topics po, na mahalaga na laging nagpapasalamat tayo. Yung pagiging grateful natin, hindi lamang sa mga kung anong merong bagay tayo, kung hindi dun sa mga bagay na wala din tayo, yung parang contentment, At syempre, mararamdaman din natin na kontento tayo sa isang bagay kapag alam natin na yun ay galing sa Panginoon at tayo ay humiling ng isang bagay na sa tingin din natin ay dinidinig ng Panginoon sang-ayon po sa kanyang pinakamagandang plano para sa atin. At bilang panghuli po ng ating chapter 80, mga kapatid, kung inyo pong napapansin ay maikli lamang yung chapter 80, pero ito po ay malaman. At sabi po dito sa panghuling praise po ay sabi ay we need to look for no outward evidence of the blessings. The gift is in the promise, and we may go about our work assured that what God has promised He is able to perform, and that the gift which we already possess will be realized when we need it most. Minsan nagkakaroon tayo ng question na hindi natin napapansin yung mga blessings na nandito sa harapan natin dahil focus tayo sa ibang blessings na meron ng iba. Kung mapapansin din po natin, napakaganda rin po ng ating devotional kay Brenda Walsh po, yung para po sa April 26 ngayon, ay sabi doon, nagkakaroon tayo ng comparison sa blessings ng iba, kung ano yung meron ng iba. Kaya parang hindi natin napapansin yung blessings na binigay na pala sa atin ng Panginoon or nasa harap na natin. Even po yung mga simpleng pag-iingat sa atin sa buong maghapon, sa mga nakakakain tayo ng 3 beses isang araw, meron tayong trabaho, nakakapag-share tayo ng blessing sa iba, at yung ganito po na nagiging instrument tayo ng Panginoon, ayun po ay blessings. At hindi daw po natin kailangang hingian ng ebidensya ang Panginoon na kailangan may resibo kapag may binigay siya sa ating blessings. Hindi daw po ganun, mga kapatid. Kung hindi, kapag may binigay na blessings or skills or talent ng Panginoon sa atin, ay hindi man natin yun sa tingin natin, hindi siya helpful sa ngayon, pero darating daw ang panahon na kapag kinakailangan natin ay marirealize natin na kaya pala ako marunong maganito, or kaya pala nagkaroon ako ng pagkakataon or oportunidad na matutunan ng bagay na ito dahil kakailanganin ko pala siya. So mag-share lang din ako ng experience ko po, mga kapatid. Hindi po talaga ako born leader, although sabi nila
hindi naman daw pinapanganak ang leader, ano po. Pero depende rin po, ano. Pero ako bilang normal na tao, ordinaryong estudyante before, takot talaga akong maging leader. Ayoko kasi ng responsibility. Parang ayoko nang may umaasa sa akin, may iniatang sa aking mga responsibilidad na sa tingin ko, kaya ko siya pero nagda-doubt ako sa sarili ko. Hindi ko rin alam na magiging AY leader ako despite dun sa mga doubt ko sa sarili ko. Kaya nga, naalala ko sabi ni Sir Fam, be careful for what you pray for. Kasi pag kung ano yung pinag-pray mo, minsan sabi ko, Lord, ayoko po maging AY leader. Pero yun ang binigay. Hindi man siya agad-agad. Pero kung kailan nagkaroon ako ng trabaho, dun po ako tinawag ng Panginoon para maging AY leader. Although, hindi man po perfecto yung aking performance, pero everyday tinatry po natin at sa tulong ng Panginoon ay nagagampanan naman po natin yung ating mga tungkulin. At ganoon din, syempre sa ating pamilya po, yung pagkakaroon ng pamilya ay hindi biro. At kapag tayo humiling sa Panginoon, walang perpektong walang perpektong formula sa pagiging magulang, sa pagiging nanay at tatay, Pero sa tulong ng Panginoon, kapag tayo ay humiling sa Kanya na tayo ay gabayan sa lahat ng mga decision makings natin, ay syempre, ay talagang marirealize natin pagdating ng panahon na ang Panginoon pala ay parating na riyan sa ating tabi at patuloy tayong ginagabayan at sinasamahan sa lahat ng lakad natin sa buhay. At paglalakbay. Ayan po, Sige po, dahil napakaigsi ng ating topic ngayon, i-review po natin ulit yung ating pong tinalakay ngayon, So, ang chapter po na to ay ina-emphasize niya syempre yung ating pananampalataya natin sa Panginoon na kinukumpleto at binabago ang ating mga karakter. Kasi alam naman natin tayo ay may mga ugali talaga tayo minsan na Correct. hindi siya Christ-like character. At parang hindi siya wala dun sa fruit of the Holy Spirit. Oo. Alam niyo, So, ituloy ko po, sabi po, through Him, weaknesses are corrected and strengths are developed, Lahat naman tayo ay may mga kahinaan at mga kalakasan, So, yung mga kahinaan natin ay naitatama yun, or na-develop na to turn into strength natin. Na lalampasan natin, So, parang ako, dati, weakness ko talaga yung, mag-isa akong kakanta sa harap ng maraming tao, Yes. Parang lang, kakanta ko pero dapat maraming kasama. Choir lang, ganon. Hanggang sa nabigyan ng chance na overcome, Hindi ko naman sinasabing strength ko na yun ngayon. Pero at least, step by step, nalampasan yung fear na So ngayon ang pinagpe-pray ko ay malampasan ko naman yung fear na makapag-speak naman ako. Hindi ko alam kasi parang bakit teacher naman ako, nakakapag-prepare naman ako ng lesson para sa mga bata. Pero bakit pag sa church, parang hindi ko pa kaya. Pero kapag ready ka, sabihan mo ko, i-assign agad kita sa church. Sige. Sabi it highlights that faith and prayer are inseparable, forming a kind of divine science that must be understood and practiced. Doon natin nakikita na ang faith at ang prayer ay hindi maipapaghiwalay na kung saan nakakabuo siya ng divine science na dapat ay maunawaan natin at araw-araw nating magawa yun, At may sa buhay, So, true prayer requires believing that God has already granted what is asked as long as it aligns with His will, Yung ating mga panalangin ay nangangailangan to ng kung totoo ba na yung pinapanalangin natin ay yun talaga yung hinihiling natin, Nangangailangan yon ng paniniwala natin, ang faith natin na sinagot na agad ng Panginoon yung ating ipinanalangin. Idagdag ko lang, marami kasing nagtataka or naku-confuse, nagtatanong na, alam naman pala ng Panginoon yung pangangailangan natin. Before pa natin hilingin, alam niya na po yun. Pero, bakit kailangan pa nating sabihin kaya? Maraming nagtatanong po ng ganun. Pero yun nga, although ang Panginoon ay, all-knowing siya, Pero, gusto niya kasi na tayo mismo ay lumalapit sa Kanya. Especially po sa mga panahon na mahina tayo,
tayo ay lugmok, problemado, mas gusto niya na tayo ay kusang loob na lumalapit sa Kanya at mas masaya rin ang Panginoon na hindi lamang tayo lumalapit sa Kanya sa tuwing tayo ay nangangailangan. Kung hindi, sa mga panahon din na tayo ay masaya, tayo ay grateful sa mga bagay na meron tayo or okay yung ating pamumuhay, wala tayong problema, masaya din ang Panginoon na tayo ay lumalapit sa Kanya sa mga panahong mga ganun po, hindi lamang sa mga panahon na kailangan lang natin siya. Ano po? Ayan, ituloy po natin. Sabi pa po dito, God's promises assure believers that even without visible evidence, answers are already given and will be revealed at the right time. No? Yun. Faith involves trusting God's word and acting with confidence in His promises. So yun nga, tayo ay binibigyan ng assurance na ang kanyang mga pangako, syempre ang ating Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako, Yes. no? Na kahit wala pa yung pruweba na sinagot niya na yung panalangin natin ay Ebidensya, resibo. oo. Sinagot niya na yan, hindi niya palang ipinapakita sa iyo. Sa anong No? paraan, kung anong Ipapakita paraan. niya yan sa iyo sa tamang panahon, no? Sabi nga ay ang sagot sa iyong prayer ay yes at wait. At no. Yes, wait, no. Kapag no, syempre, bibigyan ka niya ng sign na no ang kanyang isinagot. Ibig sabihin, Malalaman mo hindi din yun yung naman plano yan, no? para sa iyo, no? Parang sabi ko, Lord, gusto ko magpahinga muna gusto ko mag-review. Ang sagot sa akin, no. Mag-work ka dyan. Oo. Parang minsan kasi in denial lang tayo, although alam naman natin na magiging no na yung answer ng Panginoon, pero push lang talaga Tinry tayo. mo pa din. Lord, baka naman po, may ganun po tayong mga instances, pero ang tandaan lang po natin palagi, na yun, lagi ko rin tagang pinapractice na although meron akong isang bagay na gustong gawin, may gusto akong ma-achieve, or may gusto akong mangyari sa buhay ko, gusto kong pinapractice ko din na thy will be done pa rin, yung total surrender natin sa Panginoon sa lahat ng mga bagay o mga pangyayari na gusto nating mangyari sa buhay natin, maging pansarili man po ito sa ating career, sa atin pong syempre sa ating spiritual na pamumuhay din po. Ayan, parang example, no, yung alam mo na ngang no ang sagot, pero pinush mo pa din. Example, pag yung mga bata-bata tayo, di ba, minsan nagpaalam ka na may gala ka, ganito, ganyan, hindi ka na pinayagan Sana tapos kaya. kinabukasan, nagbihis ka pa din, tapos nagpaalam ka pa din, yung nakabihis ka na, tapos nagpaalam ka kung papayagan ka, tinesting mo lang naman kung papayagan ka, Oo, kahit no. nakabihis na, pero no pa din, kawawa ka lang. Yun nga, maganda yung tawag dito, yung illustration ni Mamay ka na parang sa magulang natin. Kahit alam mo namang mag-no na, nagtatry pa rin tayo. Pero, yun nga, tawag dito, ang Panginoon ay gumagawa sa ating buhay ng hindi natin inaakala. Yung miracles niya ay parating nating nararanasan din sa mga iba't ibang way na ginagawa niya para sa atin. Ayun, i-review po natin yung mga punto po na makukuha Okay, sige. natin doon sa atin pong pinag-aralan kanina. Number 1 po na key point ay completeness in Christ, no? Ang pagiging buo natin sa ating Panginoon, no? Faith in Christ supplies all character deficiencies, no? Ang ating pananampalataya sa ating Panginoon ay pinupunan niya lahat ng mga pagkukulang sa ating mga karakter. Transformation includes cleansing, correction, and growth. Kapag tayo ay binago ng Panginoon, no, nandoon na lahat ng pagbabago na gagawin niya sa atin. Nililinis niya tayo sa mga karumihan natin, tinatama niya lahat ng mga kamalian natin, at tayo ay tinutulungan niyang lumago bilang isang tao o bilang isang Kristiyano. Sabi pa nga po, di ba kanina, ye are complete in Him. Spiritual wholeness comes from Christ. Pwedeng kumpleto tayo, no? Parang feeling natin, kumpleto na tayo bilang tao, pero spiritually, hindi pa pala tayo kumpleto. Kasi, Parang okay na tayo, okay na oo, ako. kasi nga, hindi naman tayo lumapit sa ating Panginoon. Kaya, hindi natin masasabi na kumpleto na talaga tayo kung wala tayong relasyon sa ating Panginoon. At idagdag ko lang din doon na,
although sinabi ng Panginoon na sa lahat ng ating kamalian, itatama niya tayo, sa lahat ng ating kakulungan ay pupunan niya tayo. Pero hindi lahat yun mangyayari kung hindi tayo makikipag-cooperate sa Panginoon. Parang hindi siya pwedeng one-sided lang na ang Panginoon ang gumagawa sa buhay natin. Kung hindi, dapat tayo ay magsusurrender din sa Panginoon na, sige po, Panginoon, ko ano po ang ninanais ninyo ay ako po ay susunod. Ano po? At pangalawa po na puntos at bilang conclusion din po ano sa mga napag-aralan natin. Sabi po dito yung connection between faith and prayer. Prayer and faith must work together. Prayer without faith lacks power, and faith turns prayer into a divine science. Ano po? Talagang parang kanin at ulam, hindi siya pwedeng ulam lang, hindi siya pwedeng kanin. Although may mga tao na Hindi nagkakanin, ulam lang. Or may nagkakanin, kaya mo ba yun? Kanin lang. Ano po? Para siya talagang partner talaga, no? Na parang hindi mo magagamit yung isa. Parang tsinelas. Hindi mo magagamit yung left side lang kung wala yung right side. Pero, may magandang kwento po dyan mga kapatid. Ano yung may mga person with disability na pareho silang walang kaliwang paa, yung isa wala namang kanan. Nagbili sila ng parehong tsinelas, mabuti, same size sila. Oh. Kaya sulit yung kanilang pagbili. Napaka-cute po nun, at very inspiring din. Although may mga pinagdadaanan ay nakukuha pa rin ngumiti at maging positibo. Ayan, alis na tayo. Pero yun po, sa prayer and faith natin ay kapag yung prayer ay walang pananampalataya, ay wala daw po yung power. At syempre, yung atin pong pananampalataya at yung ating panalangin, kapag pinag-combine po natin yun ay magre-resulta siya ng divine science na kung saan makakatulong sa atin, na kung paano po tayo gagawa sa araw-araw, at syempre magiging gabay din po natin ito. Ayan, ang pangatlong punto naman po, the principle of believing, no? Ang prinsipyo ng ating paniniwala. Believe that you receive before seeing results, no? Parang i-claim mo na sa'yo na yun no? Parang nung, 'di ba, nung mga nakaraan, in-example ko din yung nag-board exam nga, no? Hindi naman ako masyadong nakapag-review talaga. Alam mo yung pinarobidan ako. Gamitin mo to since naunang nag-board exam yung anak niya. Gamitin mo tong libro na to, basahin mo. Ganyan. Parang isang libro, 7 libro yon, isa lang yung nabuklat ko, tapos first page. Binasa ko lang yung first page. Tapos kapag, dahil naka-join ako nun sa mga online groups, no, ng mga everyday nagpo-post na mga the real questions, no, binabasa-basa ko rin naman. May mga reels din. Kaso kapag nanonood kasi ako, isang tanong pa lang, inaantok na talaga ako. Hindi ko din alam. No, yun. Parang talagang naniwala na lang din ako na makakapasa ako kasi sabi nila, ang the best na review daw kapag ikaw ay magbo-board exam, lalo ikaw ay education, kapag ikaw ay nagtuturo. Okay. Maganda ngayon kasi nga parang advantage mo din yun. Advantage mo daw talaga na ikaw ay nagtuturo kapag ikaw ay magbo-board exam. Pero hindi ko po sinasabi na sa lahat ay applicable ito, ha? Kaya kung titingnan natin po mga kapatid, yung sa experience ni Ma'am Maika, kaya pala hinayaan ako ng Panginoon na magtrabaho muna before mag-board. Kasi parang yun din yung way mo or magagamit mo para makapasa din sa board, na nagsilbing review mo din yung pagtuturo mo. Ayan, sabi nga po dito, no, believe that you receive before seeing the results. So, naniwala ako na ako ay ipapasa ng Panginoon. Nag-take ako ng board exam October, November, December on. 'Di ba? Halos 3 buwan yung hihintayin ko. O higit 2 buwan pala kasi halos last week naman na ng September ako ng board exam, tapos ang result ay first week ng December. Ayun, no. So kami po yung batch na ang nakapasa ay 77,777. Perfect number yon. Amen. Faith is trusting God's promise, not visible proof, no? Ang faith ay yung pagtitiwalaan natin yung pangako ng Panginoon. Hindi yung magtitiwala tayo dahil may nakita na tayong pruweba. Yung parang sabi, to see is to believe. No? Hindi ka maniniwala hanggat wala kang nakikita.
And confidence in God is essential, no? Yung pagiging confident natin sa Panginoon ay kailangan yun. Kasi kung ikaw ay may pagdududa sa Panginoon, bakit ka pa nag-ask ng tulong sa Panginoon kung pagdududahan mo lang din naman siya? So, idagdag ko lang din doon na yung kailangan kiniklaim na natin or manifest na natin yung isang bagay na gusto nating makuha or mangyari. I-connect ko din sa board exam. Kung kayo ay 2 months or more than 2 months, kami 6 days lang talaga po. Kaya, pero advantage and disadvantage din siya kasi hindi ka na laging may iniisip mo kakapos sa back or ano. Pero yung laging tinuturo sa amin or laging pinifeed sa amin noon nung during review namin. Shout out dyan sa mga former professor ko. Sabi po din ay pray, focus, claim. Mag-pray ka, mag-focus ka, mag-review ka. At syempre, i-claim mo na. Pero yun nga, may mga bagay din talaga na hindi pa para sa atin sa panahon na yun. So, yun. So, dako po tayo sa pang-apat. Sabi po dito, conditions of answered prayer. So, request must align with God's will. So, yun. Balikan lang po natin yung mga nabanggit natin kanina na yung mga request natin, maganda rin na alam natin na naka-align din yun sa plano ng Panginoon sa atin. Paano po natin malalaman yun? Tayo lang din na makakasagot noon at ang Panginoon din yung gagawa para sa atin na later on marirealize natin, kaya pala. May mga ganong moment po tayo. At sabi po dito, ask only for what God has promised. Parang hindi naman nililimatahan kung ano yung dapat ipag-pray natin. Pero minsan kasi, alam na natin kung ano yung pangako ng Panginoon. Pero, lumilihis pa din tayo. Kaya maganda po na ma-remind sa atin kung ano po yung pangako sa atin ng Panginoon. Parang isa lang din po yan na, Panginoon, bakit ko po nararanasan ito? Pero ang pangako ng Panginoon, hindi ko maipapangako sa'yo na hindi mo mararanasan yan. Kahit po yung mga servant na ng Panginoon, kung hindi, ang pangako niya ay maranasan mo man yan sa lahat ng mga bagay o mga pagsubok ay palagi akong nasa sa iyo. Ayun po. At syempre, yung sabi po dyan, use blessings to fulfill His purpose. Yung mga blessings natin, yung pinaka-the best na example siguro yung money talaga. Maliban po sa skills, although napag-usapan din natin yung stewardship sa Panginoon, yung pagiging tapat na katiwala at daluyan ng pagpapala po. Na yung blessings natin, pinaka maintindihan kasi natin pagdating sa pera po. Although hindi naman tayo lahat able, pero lahat tayo ay alam ko lahat tayo may pera, kahit piso. Pera po 'yan mga kapatid. At mas maganda kapag tayo ay may extra blessings din. Maganda po na yung blessings na hindi natin gagamitin sa ibang bagay or sa makakasira sa atin. Kung hindi, gamitin natin siya sa purposeful na gawain or meaningful na gawain, lalo higit sa mga gawain natin sa church or sa mga organization ng mga advocacy na pagpoprotekta sa mga kabataan, at syempre yung sa pagkakaroon din ng eskwelahan, marami pong gumagawa na yan, lalo din sa mga influencers natin, marami talaga nagbablog sila para po pag nagkaroon sila ng pera, ay mai-share din nila ito sa iba. Ayan, ang pang-limang punto po dito ay what we can pray for. Ano yung mga pwede nating ipanalangin? Una po, syempre, dapat lagi nating pinapanalangin din kasi tayo bilang mga tao ay mga likas na makasalanan. Parang kahit anong gawin mong pilit na huwag magkasala, minsan ay unconsciously nagkakasala talaga tayo sa mga maliliit na bagay, no? Yan, ipanalangin natin na tayo ipatawarin sa mga kasalanan natin. Pangalawa, ipag-pray natin yung Holy Spirit na manahan sa atin, Pangatlo po ay Christ-like character at pang-apat ay wisdom and strength for God's work, no? Wisdom yung parang kaalaman at kalakasan, pagkaunawa at kalakasan sa gawain ng Panginoon. Hindi pwedeng wisdom and strength lang para sa mga trabaho natin na sinisweldohan tayo. Mas lalo tigit dun sa walang sweldo, syempre. At yan, second to the last po natin, assurance without
evidence. Ano po? No need to wait for outward signs. God's promises are already fulfilled spiritually and answers are realized at the right time. Ano po? So, hindi natin palaging kailangan hanapan ng ebidensyang Panginoon na ito natanggap po na itong blessing na ito yung resibo. So, wala pong ganun mga kapatid. Hindi po natin kailangan humanap pa ng signs bago po tayo maging thankful sa Panginoon sa mga blessings or sa mga answered prayer natin. At syempre, yung mga pangako niya sa atin ay natupad na po yan spiritually, lalo na po sa ating mga gawain, sa ating pong paglilingkod sa ating kapwa. At syempre po, yung mga sagot sa panalangin natin, ay yan po ay malalaman natin or matutupad din po sa tamang panahon. At ang panghuling punto po ay faith in action, ang pananampalataya sa gawa. Sabi, live and work as if the promise is already fulfilled. No? Tayo ay mamuhay at gumawa na para bang ang pangako ay naibigay na sa atin, natupad na, ano? Express gratitude even before seeing results, no? Magpasalamat na tayo kaagad, no? Kahit hindi pa natin natatanggap talaga. Parang yun din, Lord, salamat po. Kahit man hindi matupad yung prayer ko sang-ayon sa gusto ko, pero ang tawag dito, thy will be done. Ano po, palaging ganun. And faith produces confidence and obedience, no? Ang pananampalataya ay nagbubunga ng tiwala, no? Confidence, tiwala sa sarili, tiwala sa Panginoon, at yung obedience, no? Ang pagsunod natin sa ating Panginoon. At ito po ay may 4 na tanong po na pwede nating pag nilay-nilayan, no? Pag-isip-isipan natin, no? Siyempre kami din pag-iisip-isipan din namin kung anong isasagot namin dito, no? So, unang tanong po ay, why is it difficult to believe we have received something before seeing it? Bakit kaya minsan mahirap paniwalaan na natanggap na natin bago pa natin nakita yung kasagutan doon sa hiniling natin, ano? Minsan nga naman, bakit kasi ang hirap naman talaga magtiwala na hindi mo naman nakikita yung result. Ano? Or parang wala ka pang nakikita, tapos dapat paniwalaan mo ng meron na, no? Parang itanong natin sa sarili natin, bakit ang hirap paniwalaan na natanggap na natin kahit hindi pa natin nakikita, kahit wala pa naman talaga. Pangalawa po, how can we distinguish between our desires and God's will? Paano ba natin mapapagkumpara yung sarili nating kagustuhan sa kagustuhan ng Panginoon para sa atin? Kasi minsan, self-proclaim tayo na, ay, ito naman ang gusto ng Panginoon para sa akin, kaya ito yung pananalangin ko. No? Parang ikaw, parang pala decision ka na kung ano yung gusto ng Panginoon para sa'yo, ano? Ang pangatlo po, in what ways can faith and prayer change daily decision making, no? Sa paanong mga pamamaraan kaya pwede na ang pananampalataya at ang panalangin mabago yung paraan natin ng pagdidesisyon sa araw-araw? Kasi baka mamaya bigla-bigla ka lang magdesisyon dahil naisip mo, ay sige, go, no? Okay na yan. At ang pang-apat po, ang huling tanong po ay, what does it mean to live as if God's promises are already fulfilled? So, paano kaya yung feeling ng mamuhay tayo na yung mga pangako ng Panginoon sa atin ay nabigay niya na or natupad niya na? No, pag-isipan po natin yung mga tanong na yan. Magkaroon po tayo ng reflection, ano? Nagninilay-nilay na din ako, parang nakatunganga na ako ng mga 5 seconds habang binabasa. Nag-iisip din po, ano. Ayan. Maganda yung mga tanong na talagang very personal siya sa atin at sa ating tawag dito, relasyon sa Panginoon talaga. Ayan, no. So, dito na po natin puputulin po ang atin pong talakayan, ano po, sa faith and prayer, no. Sana po ay alalahanin natin yung 4 na tanong na yun, ano, at masagot po natin sa ating mga sarili at may napulot po tayong aral sa atin pong tinalakay ngayong hapon pong ito. At para po sa ating pagtatapos, syempre, bago po
mag-pray si Ate Derizel. Muli po, kami ang inyong kabataang kaibigan sa Himpapawid na nagsasabing kabataang may paninindigan, pag-asa at kabalikat kahit kailan. Ayan. At aniyayahan po natin si Sister Derizel para po sa ating closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin mga kapatid. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa oras na ito na kami po ay muling nakapag-aral ng inyong banal na salita at amin po ito naibahagi sa aming mga tagapakinig, sa amin po mga viewers sa FB Live at Panginoon sa amin pong mga napag-usapan at sa nawa po ito ay magsilbing paalala sa amin na kayo po ay tapat sa inyong mga pangako sa amin. At nawa po Panginoon sa aming pagharap sa panibagong linggong ito, tulungan kami Panginoon na patuloy na maging tapat sa inyo at patuloy po naming ay sa isip ang pagkakaroon ng pananampalataya at panalangin ay kailangan magkatambal po ito na amin pong ginagawa. At nawa po Panginoon sa amin pong mga gagawin, sa amin pong mga gawain sa buong isang linggo ay nawa po ay kayo ang manguna sa bawat sa amin, kayo po ang manahan sa aming mga buhay, ganun din po sa aming mga pamilya. Ganun din po ay patuloy po namin pinagpipray ang amin pong mga kapatiran na nakikinig ngayon, gayon din po ang mga nasa banig ng karamdaman, gayon din po ang bawat isa, ang amin pong mga abang sarili na nagkakaroon po kami ng mga lukewarming of faith. Tulungan kami Panginoon na palakasin sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Tulungan kami na magsilbi din pong ilaw para sa iba. At nawa po Panginoon ay patuloy niyo po kaming gamitin sa inyo pong gawain sa mundong ito. At nawa po ay patuloy kaming maging daluyan ng inyong pagpapala. At nawa po Panginoon ay patuloy po naming hinihiling ang inyong pong kapatawaran sa amin pong mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito at nawa po ay i-bless nyo rin po ng himpilang ito na patuloy rin po nagiging daan upang kami po ay makaabot ng mga disipul papalapit sa inyo. Pagpalain po ang bawat isa at maraming salamat po Panginoon sa walang hanggang pag-ibig at pag-iingat at mga blessings nyo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming salamat dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Siya'y darating, Jesus muling darating. For views and comments with regards to the preceding program, please write to the Program Director, Radyo Natin Center, FJE Building, 105 Esteban Street, Legazpi Village, Makati City.